Now, may I know kung saan po nagastos ng Office of the Vice President yung 125 million? Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds? Nasunod po ba yun? Yes, Mr. Chair. Matatandaan nyo nga, nagkaroon ng issue nitong mga nakaraan na regarding dito sa Congress kasi nga marami silang mga anomalya na pinaggagawa. Si Kong Marcoleta kasi isa siya sa mga kongresista na umaalma dun sa mga ginagawa nilang yung hindi nila pagsunod sa mga kanilang mga rules. Kasi syempre, sarili nilang rules yun. Supposedly, dapat susundin nila, no? Pero nitong mga nakaraan kasi ay hindi yun nasusunod. So, si Kong Marcoleta kumbaga, nagtatama sa mga paglabag na ito. So, dahil doon, ang naging senaryo, so natanggal siya sa 5 komite na hinahawakan niya. Panoorin natin itong interview niya sa Net25 sa ganang mamamayan. Anyway, Kong, ito'y pinag-uusap-usapan at alam ko sa social media, ito po naman ay viral na rin. Ano? Pero gusto naming marinig mula po mismo sa inyo, ano ba talaga ang nangyari sa plenaryo? Gabi po yun eh. Nung mawalan, maubusan kayo ng hopya. yung inalisan kayo ng mga committee position tsaka yung committee membership. Ano ba talaga nangyari? Bakit ho Yung 5 komite. nabigla na lamang kami, kinabukasan, ay inalis siya sa... Ito po ito, nangyari nung last day ng kanilang budget deliberation. So, bago sila mag-reset, doon pala sinasagawa yung pagtatanggal ng mga miyembro ng komite. So, doon nila inilatag sa plenaryo na tanggalin si Marcoleta sa mga komite na hinahawakan niya. So, ito, papaliwanag niya kung saan siya tinanggal. Sa inyong mga committee ito, Kong, kayo na nga po magkwento. Sa akin palagay din, ito ay Opo. planado. Aha. Tingnan mo, Kita nyo? Planado. So, ibig sabihin, ito, mambabatas na to. Nasa Congress siya, nasa loob mismo siya ng Congress. So, nalalaman niya, nakikita niya kung ano yung nangyayari. Naririnig niya syempre. Sa kanya na mismo nang galing. So, kung ano man yung sinabi ni VP Sara, totoo. itong nagsimula na paglatag ng budget, itong budget ng Vice President, di ba, sabi ko nga, kung susuriin ninyo, parang nag-iba yung patakaran. Biglaan eh. Sa mga nakakaraang mga panahon ay eto, huwag na tayong lumayo. 2022, 2023, ganun pa rin naman yung patakaran. Walang masyado nang nagtatanong. Halos 13 minuto, 22 minutes. Nadidispose na yung ano eh. Kasi yun ang tradisyon, Kong, ano? Yun ang Umiiral na tradisyon. tradisyon. Ngayon, pinapaliwanag ko Alam niyo yung tradisyon na binabanggit dito ni Kong Marcoleta, sa dalawang pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno, the executive, president and vice president. So meron po silang tinatawag na courtesy, interbranch courtesy. So kapag president and vice president, hindi na po siya tinatanong. So kung ano man po yung inilatag nila base doon sa presentation, so yun na lang po yung pinag-aaralan nila. Yun na lang yung dinideliberate nila sa plenaryo. So yung briefing na dapat ay ginagawa sa ibang ahensya, hindi na po yung ginagawa. Kasi bakit kanyo? If ever naman, halimbawa kagaya dito sa vice president or even sa president, once naman kasi nagkaroon ng issue sa paggasta
ang kumu-question naman kasi diyan is yung commission and audit. So, sabi nga ni Kong Marcoleta, hindi nila trabaho yun. Yung pag ganun na may mga nagkakaroon ng questionable. Kasi unang-una sasagot sila sa COA. Ganun po yung sistema. Ngayon naman, kung halimbawa, pagdating sa pondo na hinihingi nila, if ever na mataas yun naman ay pinagdedebatehan pa sa plenaryo. So, maaaring tumaas or bumaba. Nga sa kanila na huwag nating bigla na lamang tatanggalin yung tradisyon sapagkat ito naman ang matagal na panahon nating inalagaan. Opo. Ngayon, ang minamatwid kasi ng mga kasama ko, kapag ang tradisyon kanya ay bumangga doon sa ating pananagutan at tungkulin na magtanong, Oho. hindi mo po pwede kanyang Mangibabaw yung manibabaw yung tradisyon. Opo, opo. Eh sabi ko, hindi naman ka ako dapat mag-away yung dalawa na yun eh. Ang totoo niyan, Jen, sa mga abogado, meron kaming subject na kung tawagin ay conflict of laws. Okay. Conflict of laws. Opo. Meron kasing pagkakataon na maaaring ipalagay ng bawat isa na maaring maglaban ang dalawa o tatlo o higit pa Oho. na batas kung ang Mga umiiral pag-uusapan na batas. Opo. ay yung application nito. Kaya meron kami subject na kung tawagin ay conflict of laws. Para sa ganon, masanay ka. Opo. Huwag mo Attorney ba si Kong Marcoleta? Parang hindi man yata siya attorney, pero sa batas, sa rules ng Congress, bagay matagal na naman kasi siya. Last term niya na ngayon. paglabanin yung dalawang konsepto o tatlong konsepto. So dapat Hanggat walang... maaari, Oho. hanggat maaari, ay gamitin mo sa paraan na ito'y nagamit mo ng sabay-sabay na hindi nagkalaban-laban. Walang kontradiksyon ka nga. Wala. Opo, Ang opo. tawag namin doon ay harmonization. Hindi naman ibig sabihin kapag pinaraan mo yung tradisyon, ay hindi mo na sinasabing hindi accountable ang isang opisina. Oh. Yung account Yan po yung yun nga po yung sinasabi ko kanina. Lagi kasi sinasabi ng mga congressman natin, public office is a public trust. Bakit? Kayo ba ay COA? Kayo ba ay husgado? Ang sabi nga po sa ating constitution, ang Congress ay hindi korte. accountability, iba yon kesa dun sa sinasabi nating tradisyon. Opo. Paano natin i-harmonize? O sige, ganito yan. Yung budget nilatag. Pagkalatag nun, sa magitan ng tradisyon, tinignan natin, nakita natin yung kahalagahan, binasa ng... merong presentation kasi. Opo. O, merong magpo-propose ngayon. Kamukha nung nangyari. Based on the time-honored tradition, I move terminate the office, the budget of the office of the Vice President. Palaging ganon. Yun ang mga accountability, iba naman ang ibig sabihin nun. Pagka yung budget na yun na nailatag at nagamit na, at merong nakita na may konting sablay, o merong requirements na hindi natupad, o may mga dokumentong hindi mo na isumite, hahabulin ka ng accountability. Opo. Kasi Kaya nga habulin ka ng COA eh. Kaya nga po meron tayong COA, di ba? Siya yung namamahala pagdating sa mga ganyan. Kaya nga po, tingnan ninyo, ito po madali ka akong intindihin. Kaya merong nag-issue ng notice of disallowance. Oho. Yun ay katibayan
na ang opisina ng Vice President o kahit anumang opisina hindi makaiiwas doon sa accountability. Pananagutan yun eh. Pananagutan niya po yun. Tama naman. Kaya nga, mag-i-explain siya, magpapaliwanag. Lamang dahil kay issue lang. Eh meron naman siya kakong period para sumagot sapagkat ang itinatadhana ng procedure ng COA eh binibigyan ka ng 6 na buwan para sumagot. Natural, hindi naman niya gusto magmadali sapagkat gusto niyang masinop siguro pati yung paraan ng pagsagot. Due process po ang tawag doon. Binigyan ka ng COA ng 6 months due process po yun. Kaso ng mga nakaraang hearing, ang sinasabi ng bakit masyadong matagal? Po pwede bang baguhin niyo yung rules niyo, gawin niyo mas madali? Nasaan na po yung due process doon? Eh, hindi na tayo demokratikong bansa. Pati yung Tsaka isa pa, ba't marunong pa kayo sa COA? yung extent ng explanation, gusto niya sigurong ayusin mabuti. Bakit ako magmamadali kung tutuusin? Meron akong 6 na buwan para sa ganun ay ayusin ko yung pagsagot. Lahat ng kakailanganin ay iisa-isain ko para sa ganun. Walang magkaroon ng duda sa Teka muna, regarding dito sa budget ng OBP, punta tayo dito kay Madam Sasso. Ito yung regarding dyan. Panoorin po natin ito. Notice of disallowance dated 8 August 2024. This allowing the amount of 73,287,000 from the 125 million confidential funds disbursed by the Office of the Vice President in 2022. Tama rin po ba? Tama po, Mr. Chair. Now, may I know kung ano po yung mga dahilan po ninyo bakit nag-issue po kayo ng notice of disallowance doon po sa expenditure on confidential funds by the Office of the Vice President? Pwede po bang malaman yung rason po ninyo? Attorney Gamora. Mr. Chair, our reasons were indicated po at the ND. I'd like to make a rundown po. Yung may issue po sa payment of rewards nila, may issue sa payment of charging payment for tables, chairs, desktop computers, and printers to the confidential fund, and also a non-submission of the revised accomplishment report, Mr. Chair. Yun po yung official reason why you COA issued a notice of disallowance. Tama rin po. Tama po, Mr. Chair. Now, may I ask, meron po siguro kayong breakdown ng expenditure of the confidential funds. Meron po ba kayo? Mr. Chair, meron po sa accomplishment. Kita niyo po yung hinahabol nila ng Office of the Vice President regarding it sa confidential fund. O titignan na napakababaw lang ng reasons, no? Ng notice of disallowance. And palagi ko naman, mahahabol nila yan. Hindi siya ganun kabigat. Hindi talaga ibig sabihin na kung saan-saan ginasta. Now, may I know kung saan po nagastos ng Office of the Vice President yung 125 million? Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds? Nasunod po ba yun? Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report po, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses as required by the joint circular po, Mr. Chair. See? COA na nagsabi na sunod ng OBP yung paggasta ng pera, paggastos ng pera. aking isasubmit na paliwanag. Opo. Sa mga tweet, kung mo ibinigay sa kanya yon Agosto 2024, meron siya hanggang Pebrero 2020. Eh bakit kayo pa ang gusto magtanong, hindi pa nga siya nakakapag-submit? Yun. Eh kung ang COA nga naghihintay pa eh. Yun, ganun po yung proseso. Oho. Oh, sabi niya, Ma'am Vice President,
nag-i-issue po kami ng notice of Notice of disallowance po sa inyo. disallowance. Yan, oo. Sang-ayon po sa patakaran, ganito po ang ganito. Kaya hihintayin po namin ang inyong paliwanag. Oo. O, di kayo meron kaming power of the force. Sino ba nagsasabi na wala sa atin ang power of the force? Wala nga eh. Ang sinasabi na Yan na po yung isang issue, no? Lagi nilang sinasabi na we are the power of the purse. Eh, wala namang kumu-question. Sino ba kumu-question? Kayo? natin, may panahon para mag-account ang bawat isang departamento na na-issuehan ng ganong klaseng kautusan. Eh sa pagsasalita nila kasi, parang nakagawa na ng krimen ang Vice President. Yun ang mahirap eh. Parang convicted na nga raw po. Oo. Eh pag tinatanong mo naman, naintindihan niyo ba yung nature ng notice of disallowance? Oo. Akala naintindihan daw nila. Kung naintindihan mo, walang krimen dyan. Magpapaliwanag siya. Kaya nga notice ko, di ba? Oh. Notice. Notice yan. It is a formal notice for the office of the Vice President to make an account. May tinanong pa kayo. Sino bang, alin bang departamento walang notice of disallowance? Kaya nga, ngayon, doon sa unang tanong ninyo, hindi ka ba nabigla? Hindi ako nabibigla kasi kung tutuntunin mo, talagang nagmimina sila ng kahit anong may babato nila sa Vice President. Sa tamang panahon, akala nila pag nakakalap na sila ng ganito, magpapile ng impeachment. Saan magsisimula ang impeachment? Anong komite? Ay, Committee on Justice ko. Oh. Vice Opo. Chairman ako doon. Oo nga po, Vice Chairman kayo. Na kapag ka pumasok ang impeachment, siya ang vice chair. Magkakaroon ng problema nga naman doon. Kasi kumbaga, although sabihin na natin na si Kong Marcoleta ay sumusuporta kay BP Sara, pero in a way na, alam nyo, isinusunod niya kasi sa tama. Ito yung rules natin, ito dapat. Kumbaga nagkataon lang na ang naandun ay si BP Sara. Tsaka kung mapapansin nyo, hindi lang naman niya ang hearing ni BP Sara yung inaatendahan ni Kong Marcoleta na umaalma siya. So sa energy, meron din siyang mga inalmahan dyan na ang sistema is parang niluluto rin nila yung proceeding na, yung pagdinig. Kayo ng Committee on Justice. O ba't ako tinanggal? Para hindi ako makasali ron. Yun ang alam nila, di ba? Opo, oho. Oho. So, yun pala. So, Ngayon, alam ko rin naman ang panahon kung kailan tinatanggal yung mga nasa majority. Pagka matatapos magbe-break. Kaya inipon nilang lahat yon. oho. O di ba? Last day eh. Oo. Di ba nag-object ako dun sa prangkisa sa panukalang batas na yung prangkisa ng Davao Light. Sa Davao, tama. Oho. Sasagpangin niya, aagawin niya yung prangkisa ng Nordeco. O nag-object ako doon. Medyo lumaban yung author. Opo. Sabi niya, with all due respect, Mr. Chair, this issue has been extensively discussed in several meetings of this committee. Oho. With all due respect to Congressman Marcoleta, I think this is the only first day that he attended Yun na nga. our hearing. Hindi naman nakadiwa. Ngayon lang, noong araw niya, bigla kayong Oo. nagtanong. Oo. O sabi ko, I may not have attended all the meetings, Tama. but I have read all your minutes. Binasa niyo naman lahat ng minutes. Oh. Ganyan dapat. Pagka-attend ka ng mga hearing, dapat naiintindihan mo. Hindi yung aang-ang ako pag a-attend. Ay, pa talagang mga How many times was the word competition mentioned in the law? EPIRA. Pero yung iba ho, mga abogado at Mga abogado eh. talaga, oo. Kaya po nakalulungkot. Akalain mong iuugnay niya yung accountability doon sa tradisyon? Hindi po eh.
Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin Pareho. Yung ang accountability. implementation Oo. na nakalatag sa ating mga patakaran. Huwag na nating palabuhin ka ako ito. Napakasimple nito. Nakalulungkot, bakit hindi? Na alam ko naiintindihan eh. Oo. Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment. Malinaw yun mga kababayan. No? Dinitali ni Kung Marcoleta. No? So talagang luto. Nakakahinayang lang na ganito yung nangyayari sa ating bansa. So, maging mapanuri po tayo, kailangan mo unawaan natin ang bawat anggulo. Kasi, yung iba po kasing mga importanteng balita, hindi na po kasi ibinabalita ng mainstream media. Yung mga nagbablog na lang po ang nagbabalita ng mga ganitong mga detalye. So, kaso, may mga issue ditong nakaraan na yung mga vlogger daw na naglalabas ng mga ganito na mga balita is tinitake down. Marami na po mga YouTube channel po ang na-take down. So, wala eh. Demokratiko tayo bansa pero ang nangyayari is hinahawakan nila sa leeg yung lahat. Ayaw nilang ipalabas yung mga ganyang issue. Pero kitang-kita mo naman yung mga anomalyang nangyayari. So, magiging papagmatsyag pa rin po tayo, magbabalita tayo, bibigay tayo ng mga komento, reaction. Sana andyan lang po kayo. Kailangan nating ilabas yung mga ganitong pangyayari, kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaya, suporta lang po tayo sa mga ganitong mga platform. Sige po, hanggang sa susunod. Maraming salamat. Pilipinas, wake up.